Mga kapuso, ang paggawa ng binabalik-balikang paborita ng mga Batanggenyo ating tikman sa report ni Denise Abante. Tuwing umaga din sa Batangas, wala nang masasarap pang magkapares kundi ang kapeng barako at tinapay. Pero hindi lang basta tinapay na pandesal o loaf bread. Din sa Batangas, ang paborito, paborita. Isang locally made bread na hugis bilog at suwak na pang-agahan o merienda. Minsan pa nga, ginagawa pang hapunan ng mga matatanda. Ang pamilya ni Jerry Bagsit ng Barangay Sorosoro Ibaba ang ilan lang sa mga gumagawa ng paborita sa Batangas City na minana pa raw niya sa kanyang magulang. Pinagpatuloy ko po ang family business para makatugon sa pangangailangan ng aming pamilya. Napakalaki pong tulong kasi dito po kami umaasa, dito po kami nabuhay. Sa matagal na panahon naming ginagawa po ang aming produkto, ay nakatulong po ako sa aking mga magtatrabaho na nabuhay at saka nakapag-aral po ang kanilang mga anak at kaming mga buong ng aming pamilya ay dito po kami umaasa. Bukod sa sariling pamilya, naging malaking tulong din daw para sa ilang trabahador sa bakery ang tinapayan. Gaya na lamang ng 51 anyos na si Ronald na halos 30 taon ng panadero sa bakery na ito. Malaking tulong dahil nakapagparal ako ng anak. Para sa aking pamilya, malaking tulong. Mga patuloy hanggat malakas. Paano nga ba ginagawa ang paborita? Unang inilagay ang 2 sako ng harina sa mixer. Isinunod ang mixer ng asukal, margarine at mantika. Hinintay ang ilang minuto para mabuo ang tinatawag na masa. Matapos mabuo ang masa, inilipat sa roller. Kapag nakuha na ang tamang texture, ilalatag na sa malinis na lamesa. Lalagyan ng mantika at harina para hindi magdikit-dikit. Sunod ay tutukulin o huhulmahin ang pabilog. Sunod nito ay maaari nang ilagay sa pugon. Pagkatapos ng 10 hanggang 15 minuto, maaari nang hanguin ang paborita at maaari na itong lantakan. Napakalaki ng pagkakaiba ng paborita. Kung tayo bibili pa sa ibang bayan, ay ito'y sariling gawa. Napakasarap. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.